May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Ako si Pedring, 32 taong gulang ngayon at isinilang ako sa Sitio Malalim. Kahit matagal na akong wala roon, hindi kailanman umalis sa akin ang lugar na iyon. May mga gabing bigla na lang akong nagigising, basang-basa ng pawis. Pakiramdam ko'y may nakadapo sa bubong kahit nasa syudad na ako. May mga alaala kasing ayaw manatili sa nakaraan. Noong bumalik ako sa Sitio Malalim dahil sa pagkamatay ng lola ko, akala ko simpleng pag-aasikaso lang ng lamay at bahay ang gagawin ko. Ilang araw lang tapos alis na. Pero may mga lugar talagang ayaw kang pakawalan kapag nakatapak ka ulit. Sa unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad na may mali. Hindi lang dahil sa dilim, kundi dahil sa katahimikan. Walang aso na tumatahol, walang palaka sa damuhan. Kahit kuliglig, parang nagkasundo na manahimik. Para bang may nakikinig. Habang nakahiga ako sa lumang kama, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang mga bilin ng lola ko noong bata pa ako. Noon, naiirita pa ako sa kanya. Bakit daw bawal tumingin sa bintana kapag hating gabi? Bakit bawal sumagot kapag may kumatok? Bakit bawal magsabi ng pangalan? Ngayon ko lang naintindihan, hindi pala siya nananakot. Nagbababala siya. Sa mga sumunod na gabi, hindi na lang pakpak ang naririnig ko. Minsan, parang may naglalakad sa bubong. Minsan, parang may gumagapang sa ilalim ng bahay. May mga gabing bigla na lang lalakas ang hangin, kahit malinaw ang langit. At sa tuwing sasapit ang 2:00 hanggang 3:00, may presensya na hindi ko makita pero ramdam na ramdam ko. Isang gabi, naglakas loob akong silipin ang bintana. Hindi ko dapat ginawa. Sa ilalim ng buwan, may nakita akong figura sa may balon. Babae, mahaba ang buhok, nakatalikod, hindi gumagalaw. Akala ko nung una, tao lang, pero may mali. Hindi tumatama ang anino niya sa direksyon ng liwanag. At bigla, kahit malayo siya, naramdaman kong alam niyang nakatingin ako. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko nakita ang mukha, pero nakita ko ang pagkakabaluktot ng katawan niya. Parang may bahagi na hindi na talaga para sa tao. Napaatras ako, isinara ang bintana. At doon ko unang narinig ang mahina ngunit malinaw na pagtawa. Hindi masaya, hindi galit. Parang may matagal nang hinihintay. Kinabukasan, mas marami pang sinabi si Mang Turo sa akin. Hindi raw basta-basta nananakit ang nilalang. May sinusunod daw itong takbo. May pinipiling oras. May hinihintay. At kadalasan, dugo sa dugo ang inaabot. May mga dating nagtangkang umalis sa sumpa. May mga nagbenta ng bahay. May mga lumipat ng probinsya. Pero sa tuwing iniiwan ang lumang bahay ng lola ko nang walang tao, mas nagiging malakas ang nilalang. Mas nagiging agresibo. Kaya may mga matanda raw na nagpasya. May dapat laging manatili. Ang tanong lang, hanggang kailan? Sa ika-4 na gabi, doon ko narinig ang tinig ng lola ko. Hindi sa panaginip. Gising ako. Nakaupo sa sala. Bigla na lang may malamig na hangin na dumaan at may boses na pamilyar. "Huwag kang matakot, Pedring," sabi niya. "Ganito rin ang pakiramdam ko noon." Nakita ko siya sa sulok ng mata ko. Hindi malinaw, parang alaala lang na pinilit magpakita. Gusto kong umiyak, gusto kong humingi ng tawad. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ulit ang pagaspas ng pakpak. Mas malakas kaysa dati. Sa gabing iyon, unang beses kong naramdaman ang matinding panghihina. Para bang may humihigop ng lakas ko. Parang may unti-unting humahatak sa akin palayo sa sarili kong katawan. Naiintindihan ko na noon kung bakit hindi umalis ang lola ko. Hindi dahil matapang siya,
kundi dahil alam niyang kapag tumakas siya, ibang inosente ang tatamaan. Sa huling gabi ko sa Sitio Malalim, halos hindi na ako makatayo. Ang pakpak ay hindi na lang sa bubong. Nasa loob na ng bahay ang tunog. May aninong gumagalaw sa dingding kahit wala akong ilaw. At sa salamin, hindi ko na minsang nakita ang sarili ko agad. Nauuna ang anino ko bago ako. Nang muling dumapo ang nilalang sa bintana, mas malinaw ko na siyang naramdaman. Hindi ko man nakita ang mukha niya. Alam kong si Isabel iyon. Hindi na babae. Hindi na rin ganap na halimaw. Isa siyang nilalang na naiwan sa pagitan at naghahanap ng kapalit. Narinig ko ang boses ng lola ko sa huling pagkakataon. "Pasensya ka na, apo." Pagmulat ko kinabukasan. Wala na ang lakas ko para umalis, pero sinasabi ng iba. Nakita raw nila akong naglalakad palayo sa sityo bago sumikat ang araw. Tahimik, mabagal, parang may sinusundan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako tuluyang nakalabas. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi lahat ng sumpa tuluyang napuputol. May mga gabing nararamdaman ko pa rin ang pagaspas ng pakpak sa hangin. At minsan, kapag tinatawag ang pangalan ko sa panaginip, hindi ko alam kung ako ba ang sinasagot o kung may ibang Pedring na ang gumigising sa dilim. Hindi ko alam kung ilang araw akong wala sa sarili matapos ang huling gabing iyon sa Sitio Malalim. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang bus, pawis na pawis, nanginginig ang mga kamay at may sugat ang palad ko na parang matagal na akong may mahigpit na hawak. May mga pasaherong nakatingin sa akin pero walang nagtatanong. Para bang ramdam nilang may dala akong hindi dapat usisain. Akala ko noon, tapos na. Lumipas ang mga buwan. Bumalik ako sa normal na buhay. Nagtrabaho, umiwas sa probinsya. Hindi na ako bumalik sa Sitio Malalim. Hindi ko rin binanggit kahit kanino ang nangyari. Kapag may nagtatanong tungkol sa lola ko, sinasabi ko lang na matanda na siya at pumanaw ng tahimik. Hindi ko sinasabi ang totoo, na ang katahimikan doon ay buhay. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng iwanan kahit saan ka magtago. Nagsimula ulit ito sa panaginip. Pare-pareho palagi. Nasa lumang bahay ako ng lola ko. Walang ilaw, walang tunog. Tapos maririnig ko ang sarili kong pangalan. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng dibdib ko. Sa panaginip na iyon, kapag lumilingon ako, wala akong mukha sa salamin. Anino lang, pakpak at isang ngiti na hindi akin. Tuwing magigising ako, 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Palagi. Isang gabi, habang nakatira na ako sa isang maliit na inuupahang bahay sa syudad, narinig ko ulit ang tunog na matagal kong kinatakutan. Flap, flap. Hindi ito guni-guni. Ramdam ko ang hangin. Gumalaw ang kurtina. Tumigil ang bentilador na parang may humawak. At sa labas ng bintana, may aninong dumaan. Mabilis pero pamilyar. Doon ko naintindihan ang katotohanan. Hindi pala natapos ang sumpa sa Sitio Malalim. Sumama ito sa akin. Sa mga sumunod na linggo, may mga bagay na nagbago sa akin. Mas naging sensitibo ang pandinig ko. Naririnig ko ang mga tunog na hindi napapansin ng iba. Mas naging mabigat ang katawan ko tuwing gabi, pero magaan tuwing madaling araw. At may mga sandaling parang ayaw na ng anino ko na sumunod sa galaw ko. Isang gabi, napansin ko ang sugat sa likod ko. Mahahabang marka, parang may umuusbong. Hindi masakit, hindi rin duguan. Pero ramdam kong may mali. Naalala ko ang sinabi ni Mang Turo noon. Kapag may isa, laging may kasunod. At ngayon, ako na ang kasunod. Naghanap ako ng sagot. Lumapit ako sa mga matatandang marunong sa lumang paniniwala. May ilan na tumangging kausapin ako. May ilan na nagdasal agad paglapit ko pa lang. Pero may isang matandang babae ang tumingin sa akin ng matagal, saka marahang nagsalita.
Hindi ka pa buo, sabi niya. Pero hindi ka na rin ganap na tao. Tinanong ko kung may paraan pa bang pigilan ito. Umiling siya. Hindi pigilan, ipasa. Doon ako kinilabutan. Iyon pala ang dahilan kung bakit may mga lugar na tulad ng Sitio Malalim. Bakit may mga bahay na kailangang may nakatira? Bakit may mga pamilyang hindi pwedeng maubos? May kailangang sumalo. May kailangang magbantay. May kailangang manatili sa pagitan. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin ang mga oras na hindi na ako ang may kontrol. May mga umagang nagigising akong may putik sa paa. May mga gabing may balita sa radyo tungkol sa kakaibang tunog sa ere sa mga liblib na lugar. At tuwing maririnig ko ang salitang manananggal, may bahagi sa akin na parang tumutugon. Isang beses, napadpad ako sa isang baryo na hindi ko kilala. Tahimik, walang ilaw sa gabi. Parang pamilyar ang takot sa hangin. Doon ko narinig ang isang batang tinatawag ang pangalan ng kapatid niya sa dilim. Bago pa siya makasagot, napasigaw ako. "Wag!" Napatigil ang bata. Nakatakbo siya pabalik sa bahay nila. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit sa likod ko. Parang may pumipiglas na gustong kumawala. Doon ko naintindihan ang papel ko. Hindi ako naging ganap na halimaw, ginawa akong tagapagbantay. Hindi para iligtas ang sarili ko, kundi para pigilan ang mas masahol na mangyari. Para hadlangan ang mga tawag sa dilim, para pigilan ang mga sasagot sa maling oras. Pero bawat bantay, may hangganan. Habang sinusulat ko ito ngayon, naririnig ko na naman ang pagaspas ng pakpak sa labas. Mas mabigat, mas marami. At alam kong may darating na oras na hindi ko nakakayanin. Kaya kung sakaling makarating sa iyo ang kwentong ito, at may marinig kang tumatawag sa pangalan mo sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw, kahit gaano pa ito kapamilyar, huwag kang sasagot. Hindi ko alam kung ilang araw akong wala sa sarili matapos ang huling gabing iyon sa Sitio Malalim. Ang alam ko lang, nagising ako sa isang bus, pawis na pawis, nanginginig ang mga kamay. At may sugat ang palad ko na parang matagal na akong may mahigpit na hawak. May mga pasaherong nakatingin sa akin pero walang nagtatanong. Para bang ramdam nilang may dala akong hindi dapat usisain. Akala ko noon, tapos na. Lumipas ang mga buwan. Bumalik ako sa normal na buhay. Nagtrabaho, umiwas sa probinsya. Hindi na ako bumalik sa Sitio Malalim. Hindi ko rin binanggit kahit kanino ang nangyari. Kapag may nagtatanong tungkol sa lola ko, sinasabi ko lang na matanda na siya at pumanaw ng tahimik. Hindi ko sinasabi ang totoo, na ang katahimikan doon ay buhay. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng iwanan kahit saan ka magtago. Nagsimula ulit ito sa panaginip. Pare-pareho palagi. Nasa lumang bahay ako ng lola ko. Walang ilaw. Walang tunog. Tapos maririnig ko ang sarili kong pangalan. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng dibdib ko. Sa panaginip na iyon, kapag lumilingon ako, wala akong mukha sa salamin. Anino lang, pakpak at isang ngiti na hindi akin. Tuwing magigising ako, 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Palagi. Isang gabi, habang nakatira na ako sa isang maliit na inuupahang bahay sa syudad, narinig ko ulit ang tunog na matagal kong kinatakutan. Flap, flap. Hindi ito guni-guni. Ramdam ko ang hangin. Gumalaw ang kurtina. Tumigil ang bentilador na parang may humawak. At sa labas ng bintana, may aninong dumaan. Mabilis pero pamilyar. Doon ko naintindihan ang katotohanan. Hindi pala natapos ang sumpa sa Sitio Malalim. Sumama ito sa akin. Sa mga sumunod na linggo, may mga bagay na nagbago sa akin. Mas naging sensitibo ang pandinig ko. Naririnig ko ang mga tunog na hindi napapansin ng iba. Mas naging mabigat ang katawan ko tuwing gabi,
pero magaan tuwing madaling araw at may mga sandaling parang ayaw na ng anino ko na sumunod sa galaw ko. Isang gabi, napansin ko ang sugat sa likod ko. Mahahabang marka, parang may umuusbong. Hindi masakit, hindi rin duguan. Pero ramdam kong may mali. Naalala ko ang sinabi ni Mang Turo noon. Kapag may isa, laging may kasunod. At ngayon, ako na ang kasunod. Naghanap ako ng sagot. Lumapit ako sa mga matatandang marunong sa lumang paniniwala. May ilan na tumangging kausapin ako. May ilan na nagdasal agad paglapit ko pa lang. Pero may isang matandang babae ang tumingin sa akin ng matagal, saka marahang nagsalita. Hindi ka pa buo, sabi niya. Pero hindi ka na rin ganap na tao. Tinanong ko kung may paraan pa bang pigilan ito. Umiling siya. Hindi pigilan, ipasa. Doon ako kinilabutan. Iyon pala ang dahilan kung bakit may mga lugar na tulad ng Sitio Malalim. Bakit may mga bahay na kailangang may nakatira? Bakit may mga pamilyang hindi pwedeng maubos? May kailangang sumalo. May kailangang magbantay. May kailangang manatili sa pagitan. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw sa akin ang mga oras na hindi na ako ang may kontrol. May mga umagang nagigising akong may putik sa paa. May mga gabing may balita sa radyo tungkol sa kakaibang tunog sa ere sa mga liblib na lugar. At tuwing maririnig ko ang salitang manananggal, may bahagi sa akin na parang tumutugon. Isang beses, napadpad ako sa isang baryo na hindi ko kilala. Tahimik, walang ilaw sa gabi. Parang pamilyar ang takot sa hangin. Doon ko narinig ang isang batang tinatawag ang pangalan ng kapatid niya sa dilim. Bago pa siya makasagot, napasigaw ako. "Wag!" Napatigil ang bata. Nakatakbo siya pabalik sa bahay nila. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding sakit sa likod ko. Parang may pumipiglas na gustong kumawala. Doon ko naintindihan ang papel ko. Hindi ako naging ganap na halimaw, ginawa akong tagapagbantay. Hindi para iligtas ang sarili ko, kundi para pigilan ang mas masahol na mangyari. Para hadlangan ang mga tawag sa dilim, para pigilan ang mga sasagot sa maling oras. Pero bawat bantay may hangganan. Habang sinusulat ko ito ngayon, naririnig ko na naman ang pagaspas ng pakpak sa labas. Mas mabigat, mas marami. At alam kong may darating na oras na hindi ko nakakayanin. Kaya kung sakaling makarating sa iyo ang kwentong ito at may marinig kang tumatawag sa pangalan mo sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng madaling araw, kahit gaano pa ito kapamilyar, huwag kang sasagot. May mga umagang nagigising ako na hindi ko maalala kung paano ako nakatulog. May mga gabing bigla na lang nawawala ang oras. Titingin ako sa relo, 11:00 pa lang, pipikit saglit. Pagmulat ko, may liwanag na sa bintana at 5:00 na ng umaga. Walang panaginip, walang alaala. Pero may pagod sa katawan na parang may pinanggalingan. Isang beses, may nakita akong putik sa sahig ng inuupahan ko. Basa. Mabigat ang yapak, hindi akin ang tsinelas, hindi rin pumasok ang ulan. Tinignan ko ang likod ng pinto. May bakas ng kuko. Mababaw pero malinaw. Parang may humawak para hindi bumagsak. Doon ko unang tinanong ang sarili ko kung ako ba ang gumagala kapag wala ako sa sarili ko. Sinubukan kong itali ang sarili ko sa kama tuwing gabi. Isang beses lang nang magising ako. Wala na ang tali. Nasa sahig. Napunit. At ang mga kamay ko nanginginig na parang may ginawang ayaw tanggapin ng katawan ko. May mga alaala na dumarating hindi bilang larawan, kundi bilang pakiramdam. Lamig ng hangin sa balat. Bigat ng ulap sa balikat. Tunog ng tibok ng puso, hindi akin. Mabilis, takot. Parang may sinusundan ako mula sa itaas. Isang madaling araw, habang nakaupo ako sa madilim na sala, biglang lumabas ang boses ni Isabel sa isip ko.
Hindi niya ako kinausap noon bilang halimaw, hindi rin bilang biktima. Kami rin, sabi niya. Ganyan din ang simula. Doon ko nalaman ang hindi sinabi ng lola ko. Hindi pala iisa ang tulad ni Isabel. May mga nauna, may mga sumunod, pero hindi lahat naging ganap na manananggal. Ang iba naiwan sa gitna, tulad ko. Mga tagapigil, mga sumalo sa bigat para hindi kumalat ang dilim. Pero habang tumatagal, nauubos ang ganitong uri dahil mas madali raw maging halimaw kaysa manatiling bantay. Isang gabi, may batang babae ang muntik nang sumagot sa tawag sa labas ng bahay nila. Narinig ko ang pangalan niya. Malinaw, malapit. Nandun ako sa di kalayuan. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kailangan kong makarating. Hindi ko maalala ang pagtakbo. Ang naaalala ko lang, nasa harap na ako ng bahay nila, hinihingal, nanginginig. Napasigaw ako. Napaatras ang bata. Umiyak siya. Nagsara ng pinto ang nanay niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding galit sa loob ko. Hindi galit ko, galit ng isang bagay na pinigilan ko na naman. Sa anino ko sa lupa, nakita kong humaba ito. Bumuka. Parang may gustong kumawala. Pinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim, paulit-ulit hanggang sa bumalik ito sa anyo ko. Pagmulat ko, mag-isa na ako. Kinabukasan, naghanap ako ng kahit anong tala tungkol sa mga tulad ko. Lumang notebook, sulat sa simbahan. Mga kwentong hindi na isulat ng buo. At doon ko nakita ang isang paulit-ulit na linya. Kapag ang bantay ay napagod, ang dilim ay may pipiliing iba. Doon ako natakot hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga susunod. Habang tumatagal, mas dumarami ang tawag. Hindi na lang sa gabi. Minsan sa dapit hapon, minsan sa panaginip ng ibang tao. Naririnig ko na rin ang paghingi ng tawad ng mga nauna sa akin. Hindi namin kinaya, sabi ng mga boses. Pasensya na. Ngayon, habang isinusulat ko ito, ramdam kong palapit na ang oras. Mas mabigat ang hangin. Mas matagal ang 2:00. Mas mahirap pigilan ang sarili kong sumagot sa tawag na hindi para sa akin. Kung sakaling isang araw, may marinig kang kwento tungkol sa isang lalaking biglang nawala matapos tumulong sa mga estranghero sa gabi, huwag mo nang usisain. May mga pagkawala na hindi trahedya, kundi tungkulin. Ako si Pedring, 32 taong gulang, taga Sitio Malalim. At habang may hininga pa ako ang sasagot, hindi sa tawag ng dilim, kundi sa tawag ng pagbabantay. Hindi ko na maalala kung kailan ako uli lang huling natulog ng walang takot. Sa mga huling linggo, hindi na ako naghihintay ng 2:00 ng madaling araw. Naroon na agad ang bigat kahit kakalubog pa lang ng araw. Parang mas maaga nang nagigising ang dilim. Parang nagmamadali. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sahig, naramdaman kong may mali. Hindi sa paligid, kundi sa loob ko. Tahimik ang hangin. Walang pakpak, walang tawag, walang boses. At doon ako mas kinabahan dahil ang dilim kapag tumahimik may desisyon na. Tumayo ako at humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw kong nakita ang sarili ko. Pero hindi ito nakatagal. Unti-unting nag-iba ang refleksyon. Humaba ang likod. Bumigat ang mga balikat. At sa likod ng mga mata ko, may tinging hindi na akin. Hanggang dito na lang, sabi ng boses sa isip ko. Hindi si Isabel. Hindi rin ang lola ko. Ito yung tinig ng lahat ng nauna. Mga napagod, mga bumigay, mga hindi na kinaya. Lumabas ako ng bahay ng gabing iyon. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nagmadali. Alam kong saan ako pupunta. Bumalik ako sa Sitio Malalim. Tahimik pa rin ang lugar, tulad ng dati. Walang nagbago. Pero ramdam ko, ako ang nagbago. Nang makarating ako sa lumang bahay ng lola ko, bukas ang pinto. Parang may naghihintay. Sa loob amoy kandila at lupa pa rin. Parang kahapon lang.
Sa gitna ng sala, may anino. Hindi gumagalaw, hindi rin agresibo. Naramdaman ko ang presensya ni Isabel, hindi bilang halimaw, kundi bilang pagod na kaluluwa. "Pasensya na," sabi niya. "Ikaw na ang huli." Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Sa halip, umupo ako sa upuang laging inuupuan ng lola ko. Doon ko naintindihan ang buong siklo. Hindi pala ito laban, ito ay pagpapalit. Habang may isang handang manatili, hindi ilalabas ang dilim. Kapag umalis ang bantay, doon ito kakalat. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ako ang kusang sumagot. Hindi sa tawag ng halimaw, kundi sa tawag ng tungkulin. Nang sumikat ang araw, may mga taga-sityo raw na nakakita ng isang figurang nakaupo sa bintana ng lumang bahay. Hindi gumagalaw, hindi nananakot, nakatitig lang sa kawalan. Mula noon, wala nang nawala. Wala nang tawag sa dilim, wala nang pakpak sa bubong. Tahimik muli ang Sitio Malalim. At ako si Pedring, 32 taong gulang, taga Sitio Malalim. Hindi na ako umaalis, hindi na rin ako sumusunod. Ako na ang hangganan. Kung sakaling marinig mo ang kwentong ito at maramdaman mong parang may nakatingin sa'yo, huwag kang matakot. Hindi kita tinatawag. Hindi ka pinipili. May nagbabantay pa. At hanggat may isang nananatili sa pagitan ng tao at dilim, mananatiling kwento na lang ito. Hindi karanasan. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.